Kaugnay pa rin sa hazing sa ROTC ng Lasal, makakapanayam natin si Jose Marie Magpayo, ang spokesperson ng universidad. Magpayo, magandang tanghali, si Pia Arcangel po ito. Magandang hapon, Pia. Meron ho ba kayong iba pang detalye tungkol dun sa investigation dun sa ROTC na parang ngayon lang ay ibinunyag, no? Matagal na namin itong napagtutuunan ng pansin, no? Kung nabasa ninyo ngayong artikulo dun sa aming student publication, mula Hunyo pa ay nag-iimbestiga na kami at sa pagsusuri ng aming legal counsel ay may nakita siyang probable cause para ipagpatuloy ang kaso. Pero doon sa kaso yun, ilan po ba yung mga biktima sa pang-hazing umano ng ROTC at ano yung kanilang sinapit? Yan ang ating pang pinag-aalam, no? Dahil sa hindi pa natin masasabi ang kanilang mga pangalan o ilan pa ang tinutukoy ng investigasyon na to. Pero isinusiguro ng universidad na hindi namin ito pinababayaan at tinitiyak namin hindi ito mangyayari ulit. Sa katunayan, nakasuspindi ngayon yung tinatawag naming COCC o Cadet Officer Candidate Course Program ng ROTC. Pero nasa na ho yung mga officers ng ROTC na posibleng involved dito sa kasong ito? Siyempre, meron tayong tinatawag na, na due process. No? Hanggat hindi natin naaabot ang konklusyon ng due process na yan, hindi naman natin sila pwedeng patawan ng karapatang punishment. Kumbaga, innocent until proven guilty. Pero tama ho ba? Kasi doon daw sa article ng Dalasalyan, nakuhanan na raw nung Student Discipline Information Office na pahayag yung supposedly nasa likod ng pang-hazing. Hindi lang sila, no, kundi na rin yung mga nag-complain, kasama na dyan ang isang magulang ng ex-cadet. No? So talagang binubuo namin ang lahat ng anggulo para makita natin ang tunay na nalarawan ng nangyari. Ito ho bang unang pagkakataon na may nag-report ng hazing dahil sa ROTC? Sa aking pagkakaalam, noong 1995 yata merong isang kasong ito. But in recent years, ito ang kauna-unahan. Dahil nga marami na ring safeguard ang nilagay ng paaralan o ng universidad para sana hindi na mangyari ulit itong mga ganitong pangyayari. Magpailinawin ko lang din po kung sino yung nagsasagawa ng investigasyon. Is it just in-house, meaning just university officials who are involved in the investigation? Dalawang source ang pwede nating matawag na source ng investigasyon, no? Dahil nga nasa ilalim din ng jurisdiction ito ng Philippine Navy Naval Reserve Command o the VRESCO, meron din silang ibinigay sa aming kanilang pagsusuri, pero hindi lamang yan ang aming inaasahan na batayan para makita natin ang tunay na larawan ng mga naganap na pangyayari. Pero nag-umpisa na rin po sila ng kanilang sariling investigasyon? Actually, tapos na po, naibigay na po sa amin ang kanilang resulta. So, based on their investigation, ang pwede lang bang nilang ibigay ay rekomendasyon? Hindi ko masabi sa iyo ngayon yan, no, Pia, no? Dahil it's still ongoing. Hindi ko matutukoy sa iyo ang mga detalye ng kanilang investigation. But suffice it to say, no, that hindi lamang yan ang aming ginagawang basehan o batayan sa pag-iimbestiga ng kaso nito. Pero Magpayo, nung nakaraang linggo ho, lumutang din yung kaso ni Julio Cervanto ng College of St. Benilde. Although sabi niyo nga po ay minsan, hindi naman talaga sinasanction ang mga fraternity. Pero eto naman po kaso ROTC. So ano ho yung mga safeguards or paghihigpit na ginagawa ngayon ng universidad para tiyakin na hindi ito mangyayari ulit? Hindi kasi ito tinatawag na sa Ingles na one-off na event, no? Sa kanilang pagpasok bilang mga bagong mag-aaral at kaalaman ng marami, pinapipirma namin sila ng non-fraternity contract, no? At the pain of dismissal or pagtatanggal sa eskwela. Pero sa iba't ibang mga venue at iba't ibang mga klase ay palagi namin pinapaalalahanan ng mga estudyante na hindi dapat sila nagsasali sa mga organisasyon na nag-espouse ng violence. Very clear yan sa aming Christian character. At syempre po, ang problema ito hindi naman po isolated for your particular university because it happens in other universities as well. Perhaps meron po kayong paalala, lalo na siguro kasi doon sa mga bagong salta sa universidad at lalo na siguro yung mga
talagang naghahanap ng paraan para makiuso or makibagay at makibahagi sa komunidad. Aside from what you said earlier na do not espouse fraternities or organizations that espouse violence, no? What other reminders can we give yung students natin? Rather than reminders, no, hindi lang naman pagsabi sa kanila ng tama o mali, no, pero talaga ang punto ng university dito, gina-guide sila sa mga activities, organization na makakapagbuo ng kanilang character. I think importante rin yun, no? Hindi lang tayo deterrent kung hindi nagbibigay tayo ng mga alituntunin, ng mga pamaraan o oportunidad para sila ay makapag-discover for themselves na meron naman palang mga organisasyon na makakapaghubog sa kanilang mga personalidad na tamang paraan. Ginoong Magpayo, maraming salamat po. Si Jose Marie Magpayo, spokesperson ng De La Salle University. Magandang tanghali po.